Muli isang maligayang pagbati sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating modules, ng ating webinars, narito ngayon ang ating Module 7. Sa module na ito ay aking tatalakayin kung ano-ano ang mga iba't ibang pamamaraan kung paano natin maibabalik or mapapanumbalik sa tamang healthy state ang ating minerals sa katawan. Ang unang-una ay ang sa katulad ng mga pagkain, ang mineral ay maaaring mapanumbalik ang dami sa pamamagitan ng pagkain. So, pagkain, no, ipinapasok sa ating bibig. At ang pamamaraan ay kagaya ng ingestion or pagkain, intravenous, paglanghap, at transdermal. Apat yan. So, ingestion, the process of bringing into the body by swallowing or absorbing through the mouth. Inhalation, the action of inhaling or breathing in aerosolized substance. Intravenous, repletion of minerals through the veins. And transdermal, the process of bringing in substance into the body through the skin. Process of osmosis and diffusion. So here we go. Ang una ay ang oral ingestion or pagkain or pagpapasok ng minerals gamit ang bibig. So ito ay nanggagaling sa mga pagkain natin kinakain. Mayaman ang mga green leafy vegetables from this, no? So kung kumakain kayo madalas ng mga green leafy vegetables, then you are more or less have the supply of magnesium. Maaari din itong kanina or sa ibang modules natin, nabanggit na doon, mga iba-iba pang pinagkakainan. So, pinagkukunan ng minerals, no? Ang tubig na ating iniinom sa araw-araw ay dapat din may minerals. So, in this case na filtrated ang ating tubig, treated, kaya kailangan na ibalik natin ang minerals. That's why we have the protocol na ini-spray yung Dr. Magic Minerals sa tubig at ito ang iniinom. So, that is basically repleting the magnesium level in the water or the minerals in the water that you are drinking. Ang susunod naman, okay. Ang pagkain pala, no, through oral, may sobra ito kasi ang ating bituka ay kailangan niyang i-control ang dami ng magnesium. Kapag ikaw ay nasobrahan, ikaw ay magtatae. So, ilalabas mo yan. Isa sa modality na aking ginagawa ay ang tinatawag kong purging detox. Yung purging detox ay pag-cleanse ng digestive system. So, iniinom ito ng marami. For my body weight, about 70 kilograms, I am recommending 3 to 4 tablespoon. So, ilagay nyo yan, pagsamasamahin niya sa isang baso, tapos inumin ninyo. Dire-diretso ang inom. So, glug-glug-glug-glug. Mapait ito, pero maghintay kayo in less than 30 minutes ay dudumi na kayo. Kailangan yung uminom ng maraming tubig kasi huhugasan nyo talaga siya. Malilinis kasi yung ating bituka, small and large intestine at makikita mo yung dumi mo ay talagang linis na linis. Durog siya lalabas. Kung hindi ka rin dumudumi ng maayos ay napakabisa nitong gawin. Pero itong purging detox ay inirecommend ako depende sa health condition ng mga tao. Pwede mong gawin kung ikaw ay walang sakit or malakas ka, kasi magtatai ka hihilab ang tiyan mo, magtatai ka. Kasi nga, this is your way to purge. And kailangan din sa bahay ka. Kasi in less than 30 minutes ay dudumi ka. At isa hanggang, mga apat. Sunod-sunod na yan. Pag unang dumi mo, sandali lang, dudumi ka ulit. So, minsan, bilisan mo kasi tubig yan lalabas. Huwag mong pipigilan, hindi mo kayang pigilan. And then, kailangan dudumi ka ulit. Kapag umabot ka na ng apat at humihilab pa rin ng yung tiyan, mag-spray ka naman sa tiyan mo to control the paghilab. And then, inom ng maraming tubig. So, that's one way. No? That's why oral ingestion. Ang body mechanism, if it is taken orally, ay magtatai ka kung labis. Napakagaling na ating katawan. Alam niya kung paano niya ito gagawin. Pero ito ay bawal para sa mga taong may kidney disease na hindi monitored ng katulad kong doktor. Kailangan recommended lang ng hindi monitored ng doktor sa isang taong may healthy state ng katawan at gusto lang mag-purging detox. And you can do this every 3 months para linis na linis yung katawan mo.
Okay, next is through intravenous. Ano ba yung intravenous? Pinapasok sa ugat o ito dextrose. So ipinapasok sa ugat. Ang gumagawa lamang nito ay mga licensed medical doctors sapagkat ang dugo ay may threshold. Kung ilan lang ang dapat na magnesium na nandoon sa dugo natin. Kapag ito ay lumabis, maaaring tumigil ang pagtibok ng puso. Sumari kang mamatay. Kaya ito ay hindi dapat gawin ng hindi isang doktor. So, ang intravenous ay ginagawa lamang sa hospital. Ito ay ideal para sa mga buntis na nakakaranas ng preeclampsia or preeclampsia condition. Binibigyan sila ng intravenous. Marami rin yung iba pang paggamit ang magnesium na very safe but if it is administered in the hospital by a doctor. So, ang pangatlo naman ay ang paglanghap gamit ang ilong upang makarating sa baga o sa paggamit ng nebulizer or atomizer. Or I have a tool, I call it E2OB, no? E2OB. Itong nakikita niyo sa picture ay electronic din yan, electronic 2OB din yan. So there's this handy electronic 2OB. Do I have it here? Wait ha. I think I have. Okay, this one, ito oh. Ito yung electronic 2-off. Makikita nyo ito, mabibili din naman ito sa Shopee. Ayan oh, ginagamit itong mystifier. Ang nilalagay nila dito ay tubig. Or tapos i-mystify yung or i-freshen yung face. Or ginagamit din itong pag-deliver ng iba pang mga nutrients sa face, basically face. But actually, I find it very convenient na gamitin na ang gamit mo, ang ilalagay mong minerals ay yung magnesium, no? Yung magnesium kapag inilagay mo dito ay magde-deliver siya or tingnan natin kung may charge to. Sana okay pa to. Okay, so I'll try this one. This is good, no? I'm going to put this, I'm now doing a demo. Where is it? Where is my, ayan. Okay, so I'm going to spray. Tingnan natin, sana malakas pa tong ano. So, pupunuin ko lang siya. I recommend 5 ml for children and then, 2.5 for children and 5 ml for elderly. Pero pwede rin siya na, ayan, nag-aano na siya, oh. Kita niyo ba? See? Nasaan na ba yun? Hindi ko makita. Ayan, oh. Kita niyo ba yung usok? Are you seeing the smoke? Ayan. Kita niyo usok? Hindi mo makita. Anyway, there's a smoke. Yan. So, you just have to put it somewhere here. Kita ba ako sa camera? Wait. Yan, ganyan lang siya. Ang dalalanghapin nyo. Yung usok na nalalanghap nito, ay, yan, ganyan lang. Tandaan ha, ganyan. Teka, okay. Yung usok na nalalanghap mula dito ay napaka bisa, no? Para sa mga may ubo at may mga problem sa lungs. Okay? So, ito yung technology and principle ng inhalation. Inirekomenda ko rin to during pandemic, kung saan tinutuligsa ang paggamit ng tuob dahil wala daw itong science. Ay napaka-basic ng science ng tuob. It is the hydrogen and oxygen element in the water na kapag binaporize or in-evaporate mo with the use of heat, ay maa-absorb mo at papasok sa baga mo at iyon ay nakakatulong. Ngayon, in this case, kung minerals ng may magnesium, sulfur at calcium ang gagamitin mo, ay pasok na pasok talaga kasama ng iba pa. So, during pandemic, ang dami natin natulungan because of this process of inhalation. Kahit na sinasabi ng mga doktor na bawal mag-nebulize, bawal. I said no. Because why? Because I know how it works and because of the many conditions that I've handled, I know that it literally works kasi yung hindi na nagre-respond sa conventional medicine like COPD or chronic obstructive pulmonary disease na walang gamot ay kaya-kaya talagang matugunan, no? Nabanggit ko nga sa ibang modules na
meron akong pasyente na hindi maka-exhale. Nakaka-inhale pero hindi maka-exhale. So, hindi natatanggal ang carbon dioxide sa katawan. Ito yung sakit ng may mga TB kaya sila mga payat. Kulang kasi ang oxygen na nakakapasok sa kanilang katawan, specifically for the COPD, chronic, ay hindi mailabas ang carbon dioxide. But right after the therapy, the Dr. Maggi Mineral Therapy, normal, can inhale and can exhale. So basically, because I've seen the results for many conditions na sinasabi ng conventional medicine na walang gamot. At nakita ko rin sa mga pag-aaral na publish sa scientific publications kung ano talaga ang nagagawa at nakita ko sa aking clinical practice. Kahit pa sinong magsabi na hindi magaling, hindi ako mananalig kasi mananalig ako doon sa aking nakita, doon sa aking naaral. At posible lang hindi nila alam. Kagaya nga nun, wala daw science ang tuob. Pero ang science nga nun is very basic. It is the hydrogen and oxygen in water that when you exhale, relieve or help, hindi man totally relieve, but help relieve the condition of the lungs. So, ano yan science is present when you do the same procedure, when you repeat the same procedure, and it yield the same result. Yun na yung science Yun na yung science kasi ito ang procedure, ginawa mo sa condition na ito at nakuha mo yung the same result, then that's science. As simple as that. Hindi siya tainted, hindi siya influenced. So that's basic science na pinag-aaralan natin nung tayo nag-aaral sa school, no? 'Di ba? O pinag-experiment tayo. So that's science. Hindi pwedeng hindi science yung pag pinakulo mo yung tubig at nawala yung tubig ay walang science doon. That is a very basic science. Okay, and the last one is the transdermal o gamit ang balat ng katawan upang maipasok sa cells using osmosis and diffusion principle. Do you know na itong ating balat ang pinakamalaking organ ng ating katawan? At dito, akala ba natin sa bibig lang tayo humihinga? Akala ba natin through our nose lang tayo pwedeng mag-absorb ng oxygen and other minerals na nasa air? Hindi. Through our skin, 'di ba, sa perspiration natin nilalabas din ng ating katawan yung mga dumi, yung sobrang tubig, depende sa physiological response. At the same time, nakakahinga rin tayo through our skin or in that case hindi nakakahinga using the lungs pero nakakapagpapasok din tayo ng oxygen, hydrogen at iba pang minerals through our skin. And in this case, this is the transdermal or through the skin. 'Di ba nga may mga transdermal medicine na papabigyan ka ng medicine through your skin. So this is basically the same principle. Ito naman ay ini-infuse ang magnesium sa ating magnesium and other minerals, sulfur, calcium, oxygen, hydrogen, nitrogen sa ating balat, no? Through a solution. And merong osmosis or osmotic principle. Alin 'yon? Ito ay kung makakapasok ito sa ating balat at mayroon din tayong kakayanan yung mga cells natin na tanggapin ba o hindi etong mga papasok na ito. 'Di ba? Itong merong mechanism ang bawat cells to may mga receptors lang sa tamang minerals. Ang maganda rin diyan kung ang minerals ay enough na sa isang cell, hahayaan niya naman itong pumunta sa ibang cells. Kung kaya't kaya mong man-neutralize ang condition sa parte ng katawan. Depende sa dami na i-infuse mo kung na-saturate mo siya, definitely maa-address niya yung condition at that specific area. So, for health condition, that's why we do the full body therapy kasi 'di ba pinag-aralan natin, ang sistema ng katawan iba-iba. Hindi naman nagfa-function ng isa lang. So, pangkalahatan or integration ng function. Systematic nga siya pero one is connected to the other. Hindi pwedeng hindi pwedeng gumalaw yung isa na walang tulong yung isa and so on and so forth. So ito yun. Ito yung ating dahilan kung bakit sa skin. At ang maganda diyan, kapag sa skin mo siya pinasok, wala kang
side effects. Bakit walang side effects? Kasi hindi katulad ng tiyan na magtatai ka. Hindi katulad ng intravenous na pwedeng tumigil ang puso mo sa sobra. Sa inhalation wala din kasi basically 2.5 to 5, aayaw ka na naman talaga niyan, ikaw mismo hindi mo na aayawan mo na. Samantalang ang skin, wala lang, nakahiga ka, relax, natutulog, and you are just getting sprayed on your skin. Also, depende na kung sino yung nag-a-administer, kung gaano katindi yung kaalaman niya, para talaga totally mabilis niyang kanyang mapagaling. So, that was it. And again, ano-ano ba ang apat, no? Transdermal, inhalation, intravenous, and ingestion. Ganon, apat. Yun ang apat na ating pathways. Now, let's go to the different, or the Dr. Maggie, Dr. Maggie Mineral Treatment Protocol per se. So, paano ba ito ginagawa? So, basically, ang Dr. Maggie Mineral Therapy ay tatlo ang ginagamit na pathways. Or kadalasan, yung ingestion lang, na prescribe ingestion kung for the holistic approach na basically 1 liter of water ay 8 sprays and you drink 2.5 liters of this solution on a daily basis. So, and then itong transdermal protocol. So, let's focus on transdermal protocol ng Dr. Maggie. Since nalaman na natin ang mga pundasyon ng kaalaman gamit ng katawan at kung saan ito maaring makuha. Ngayon naman ay ito na nga ang ating pagtuturo. Gusto ko lang magbigay ng babala. Ang protocol na aking ibabahagi ay para lamang sa produkto ng Magitech Inc. No? Hindi ka dapat gumamit ng ibang mineral solution following my recommended protocol. Bakit? Kasi ang iba-ibang minerals na solution na nasa market ay iba-iba ang constitution or ingredients. In this case, I don't recommend the full body therapy for all the magnesium in the market other than Magitech products. Why? Because the product out in the market are basically made of magnesium chloride. At itong magnesium chloride na ito ay hindi mo dapat gamitin pang full body therapy. Una, sapagkat ito ay maalat, bawal na bawal ito sa mga may sakit sa puso. Ang nangyayari ay papataasin nito ang salt level ng iyong katawan at ikaklag niya yung pores mo. So, maaaring tumaas ang blood pressure at mahirapan ang puso. Kaya hindi mo ito dapat gamitin. For full body therapy, gamitin lamang talaga ang product ng Dr. Maggie. Or ang product ng Dr. Maggie or other products ng Magitech like SkinTech and Rustech, no? Ito yung iba pang mga products natin. At dahil sa dito, bakit ako nagbibigay ng ganitong babala? Kasi ito yung resulta ng aking napag-aralan. Yung ibang mga products, pinag-aralan ko din kasi ang magnesium chloride at iyan ang aking mga resultang naitala. No? That's why I don't recommend it at hindi ko siya ginawang formulation. So, again, ang unang step ng pagsasagawa ng Dr. Maggie Mineral Therapy ay kailangan natin na maggawa ng health history session or in this case, identification and physical examination to make it short. And then number 2, spray, dry, move. Number 3, clean and rehydrate. Then number 4, reassess the biofeedback. So ano ba itong health history session or taking the records, no? This is a process of identification, examination, and assessment. Identify, ganun gagawin ninyo ay ganito. Itanong kung gaano kasakit ang nararamdaman. Mula 0 na walang masakit at 10 na pinakamasakit. Sa pamamagitan ng pagtatanong ay matutulungan ng pasyente na ituon ang pansin sa sakit na nararamdaman. Ipagalaw mo ang parte ng katawan upang malaman rin kung saan ang mga restrictions or kayang abutin or iikot-ikot ng parte ng katawan na masakit. So makita mo yung range of motion niya kung saan restricted. Siyasatin mo kung may pamamaga. Tapos kung meron kang non-contact thermometer,
i-measure mo yung skin, baka kasi mainit. O in that case, kung mainit ito, maaaring may inflammation or pamamaga sa loob. So, tatanungin mo kung gaano nakatagal at ano yung posibleng dahilan, bakit ba masakit? Na aksidente kaya? Ito kaya ay may napilit or may na-stretch ng todo at napunit ang mga muscles? O alamin kung ang pasyente ay may maintenance medicine, baka naman itong nararamdaman ay side effect ng maintenance medicine. So, aalamin mo yan. At kung para saan ang gamot na iniinom, tatanungin kung may iniinom para sa sakit at kung nakatutulong ba ito. Ang chronic stressful condition ay kadalasan nagdudulot ng pain from substance P mula sa stress hormones. Kadalasan ay frozen shoulders or lower back pain ang mga reklamo ng mga taong stress, no? In that case, kailangan din nagtatanong kayo. Although basically for if you are hindi ka naman isang allied health or health professionals, doon ka lang sa pain ng tao na masakit or in your case, sa sarili mo, sa uh, kapatid mo, anak mo, nanay or magulang mo, lolo't lola. Yan ang kung paano gagawin. Meron dito sa screen, no? May picture or images. Pwede mo rin itong gamitin. Green, yung normal lang, walang pain. And then, yung panggitna, yung yellow, medyo may pain. And then, the orange color ay may masakit na. At ang pinakamasakit niya ay yung pula. So, basically, ang expression of pain is subjective. When we say subjective, di ba, iba-ibang tao, iba-iba ang kanilang expression of pain or assessment of pain. So for example, ang babae ay mas mataas ba o mas mahina ang tolerance sa lalaki? So depende, no? Merong ganon. Merong konsepto na ang mahirap ay mas mataas ang tolerance sa pain, ang mayaman mas mababa ang tolerance sa pain. But it's not generic. So po pwedeng totoo, po pwedeng hindi. Meron ano ang konteksto ng bakit may ganong context? Kasi daw ang mahirap dahil siya ay wala namang pampagamot at kapos sa pera, tinitiis niya yung kanyang nararamdaman na pain. Ang mayaman naman dahil may pera siya, konting kibot lang ay papagamot niya agad or papatingnan agad kung anong pain. In that case, nade-develop yung threshold or assessment nila ng pain. So similar with women and men, pero ako naniniwala may babae na mas matindi ang tolerance sa pain kasi nga hindi pa naranasan ng lalaki kung gaano kasakit ang the pains of giving birth, no? So hindi natin masabi but there are studies na nagsasabi na subjective talaga ang pain, which is very, very true. Pwedeng ang pain ko is 5 lang, pero the same person with the same age as mine is ang pain ko na 5 is 2 lang sa kanya. Diba? Or over time, dahil sa ang pain na nararamdaman ko ay 10 na pala, so yung 10 ko ay naging tumataas, nagiging yung 10 na pain ko ay nagiging 5 na for me. Kasi normal na sa akin. It's really a subjective experience or assessment. Kaya dapat i-tune in mo yung tao na kausap mo. And then kayong dalawa, mag-build up kayo ng reference point para nalalaman ninyo kung nag-e-effect ba yung protocol na ginagawa. And then after that, marireassess din ulit siya. Kaya kailangan mo itong when you do the identification, the examination, titignan mo may pamamaga, no? At isusulat mo ito. Kasi sa pagsulat mo, babalikan mo yon. Ang sunod naman, kapag na-assess mo na, ay isasagawa na yung the proper Dr. Maggie Mineral Therapy, no? Ang patapos alamin at isulat kung saan ang parteng masakit, isprayan ng Dr. Maggie Magnesium MSM. Siguraduhin na sprayan ng marami ang balat, tamang dami na hindi kailangang tumulo at sapat lamang upang mabasa ang balat. Ang hintayin mo na mabuo ang mga crystal sa balat at ipagalaw ang mga kasukasuan at iunat ang muscles. Titignan mo ano yung range of motion. Ulitin ang proseso hanggang sa mawala ang pamamaga at pananakit. Kung nakita mo na hindi na namamaga at sinabi na ng pasyente mo na hindi na masakit, then maaari that is the signal that the process has been completed. So kung buo ang katawan ang ginawa mo, iba-body scrub mo siya. Paano yung pag-body scrub? Dadiinan mo ng tamang diin ang balat,
tapos i-scrub mo o i-scrub mo siya. Hindi puwedeng superficial or yung parang magaan lang kasi, hindi ba nabanggit ko nga na ang crystals ay parang when you look at it, sa microscope ay tusok-tusok or spiky yung edges. So kapagka hindi magaan o kapag magaan ang pag-press mo ay mararamdaman mo yung sa skin mo yung parang matutulis. But when you add pressure, nadudurog yun. So yung crystals na tusok-tusok at the end of the scrubbing technique ay para na siyang iodized salt. So nagiging bilog-bilog na siya kasi or napapowderize na siya. Um, Kapag natapos na, maaari ng hugasan ng maligamgam na tubig o punasan ng basang damit o tissue ang mga crystals. And much better kung maliligo talaga, magsha-shower ng warm shower. Why warm? Kasi malamig pa rin yung minerals na nasa skin kapag naligo. That's why kailangan warm. Parang nagiging cold. So that's why kailangan warm para nag-oppose siya, nagbabalancing yung temperature. At after nun, after ng maligo, ang pagliligo din is a process of hydration. Pero kung nasa labas ka at wala namang, halimbawa tuhod mo lang naman yung ginawaan, inisprayan mo, punasan mo na lang siya ng tissue. Ang ating recommendation for a whole shower is for the full body therapy for a complete hydration technique protocol. Okay, so that's the spray dry move. So when you spray, you let it dry, you move, no? Ang pag-move kasi is ang ginagawa nun ay tinutulungan mo ma-stretch or ma-rotate para makapasok pa yung minerals sa loob ng katawan. Okay. So here you go. Pag tapos na, maligo, no? If you do the full body therapy, kailangan mong maligo. Kung sa kamay lang, kailangan maghugas ng kamay. Or kung part na wala kang capacity or hindi kaya maghugas ng kamay, maaaring tissue. Importante matanggal ang crystals or minerals sa balat sapagkat hindi na ito ma-absorb at didikit ito sa parte o sa damit or sa maibang bagay na iyong malapitan. Para na siyang nagiging alikabok at pwede na siyang maging, since dust na siya, mahahatching ka na pagka naano mo siya, nalanghap mo siya. Okay? Now, after na maligo ng pasyente, ang gagawin naman ay i-reassess. Ano ba? When we say, although you continuously do the reassessment, ito yung finale. Kasi i-compare mo na dito um, yung sinulat or yung sinulat mo nung una, tapos i-assess mo kung kumusta ba, kung dati ba hanggang dito lang yung taas ng kamay, naitataas na ba niya ng todo na ganyan. So if i-restore na ang range of motion or wala na yung pain kung from 10 to 0 or 5 to 0, then you are successful in doing the Dr. Maggie Mineral Therapy. Again, as a recap, what we do is ito, the mineral therapy design and management. So studying the health condition of the patient from doctor's diagnosis, medical test results, customer's health history, narrative, and biofeedback from initial assessment are basis of nutritional mineral therapy plan. Okay, so health history, as I have explained, no, we gather all the information and test results, physical examination and patient's interview, assess, examine, everything, jot down for reference. Then the mineral therapy session process is theory and experiential learning on mineral therapy. Because why? Once na ma-improve yung condition, then that's sealed the session at yung experience na yan ay susunod siya na lang yung bahala because nakita niya na rin paano ba ito properly done. Now, at ang huli after ng washing or cleaning or wiping ay ang post-session biofeedback assessment. So, it's important to validate at put on record ano ba ang nangyari after ng therapy. Now, there's this treatment plan, prescription, and monitoring for conditions na nangangailangan talaga ng intervention ng doktor, monitoring, supervision, and assessment ay kailangan mong kumonsulta sa doktor para sa iyong prescription. So, advice on continued protocol for cell regeneration and fast recovery. So that ends our module 7 and
hopefully naintindihan ninyo at na-assure kayo how safe and how easy this Dr. Maggie Mineral Therapy is. So, kayang-kaya nyo nang gawin ito. Maraming salamat at for our 8th module, please tune in. Goodbye!